Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon mga Spark, pag-uusapan naman po natin ng mga bagay na kapag ginawa mo slowly but surely ay siguradong babalik at hahabol sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsulap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat mong gawin para slowly but surely siguradong babalik at hahabol sa iyo ang isang lalaki, hayaan mo siyang mapagod sa pananahimik mo. O kumakas pa dyan ang unang bagay na talaga namang pwede mong gawin para dahan-dahan ay unti-unti siyang bumalik sa iyo at sa katagalan ay maghabol sa iyo. Alam niyo mga kaspan, isa sa pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang karelasyon ay ang pananahimik. Kapag yan ay natiis mo, napanindigan mo, nagawa mo ng tuloy-tuloy ang isang lalaki, ay mag-iisip sa iyo at mag-i-invest sa iyo ng oras sa pag-iisip sa iyo. Diba? Dahil doon unti-unting babalik ang halaga mo at ang pagiging mysterious mo at ang challenge sa puso niya. Dahilan kung bakit sa katagalan ay maghahabol yan sa iyo. Dahil sa hindi niya na mapigil ang kanyang nararamdaman at ang kanyang mga iniisip tungkol sa iyo. Dahil di ka nga nagpaparamdam di ka nagre-reply, di ka nag-message, tinigil mo na yung pangungulit mo, tinigil mo na yung pagpaparamdam mo sa kanya. Di ka tulad ng dati na naghahabol ka. Kaya mga Spark, imbis na maghabol ka kapag ang isang lalaki iniwan ka, imbis na maghabol ka kapag ang isang lalaki pinagpalit ka sa iba, at imbis na maghabol ka kapag ang isang lalaki talaga namang hiniwalayan ka, ay talaga namang manahimik ka Spark. Ipakita mo sa kanya na hindi ka mababang value na babae na maghahabol porket lumayo siya, porket iniwan ka niya, porket nawala sa buhay mo. Pakita mo na hindi mo siya kailangan. Pakita mo na, kailangan mo siya, pero huwag mong ipakita yun sa kanya para di lumaki ulo niya. Kaya lumalaki ang ulo ng mga yan at tumataas ang pride Kasi, pinapakita nyo na mahal siya na sobra at ayaw nyo kumawala. Diba? Mas lalong lalayo yan. Pero pag pinakita nyo na kapag siya pinagpalit ka sa iba, kapag siya iniwan ka, kapag siya nilayuan ka, kapag siya kinalimutan ka, biglang mananahimik ka lang, biglang hindi ka maghahabol, hindi ka mamimilit, niha-niho, wala rin, titigil mo yung paghabol mo sa kanya, ang isang lalaki sa katagalan, ay talaga naman babalik yan sa'yo. Karamihan ng sitwasyon na ganyan ay bumabalik talaga yung lalaki. Kapag yung babae ay hindi naghahabol. O diba, pansinin nyo kung sino pa yung mga naghahabol dyan. Kung sino pa yung habol dyan. Yung pa yung mas lalong nilalayuan. Hindi po ba ka-inspired? Pero pag nagpakita ka ng katapangan, katatagan, at values sa sarili mo, yung lalaki, talaga naman, di ba, nagsusorry, bumabalik. Iba-iba ang panahon ng pagbalik. Yung iba, mabilis, yung iba, matagal. Pero at least bumalik. May na-realize yun. Mag-aabol pa rin sa'yo yun. At marami na akong nakitang ganun. Pahalagahan mo ang sarili mo. Sa pamamagitan ng, kapag ka ikaw sinaktan, iniwan, di ka maghahabol. Once na maghabol ka, parang wala kang respeto sa sarili mo nun. Diba? So yun sa mga bagay na dapat mong tandaan, bagay na dapat mong gawin upang slowly but surely ay babalik at hahabol sa iyo ang isang lalaki. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin para slowly but surely siguradong babalik at hahabol sa iyo ang isang lalaki, dahan-dahan kang mag-focus sa sarili mo. Yan ang pangalawang bagay na dapat mong gawin at nagamang pagsikapan. Bakit? Alam ko mahirap sa umpisa na mag-focus sa sarili dahil nasasaktan ka, nalulungkot ka. Diba kasi ginaganyan ka, pinagpaparamdam sa iyo, ginost ka, niloloko ka, pinagpalit ka sa iba, binumura ka, inaaway ka, binabaliwala ka, tinitiis ka, o hiniwalayan ka na, diba? Papahabol sa iyo. Dahan-dahan. Hindi ko naman sabi na, alam ko mahirap din yung yung mag-focus agad ng 100% sa sarili. Dahil nagmamahal ka pero dahan-dahan mag-focus ka sa sarili mo. At malamang sa malamang kapag ginawa mo yan, ay dahan-dahan din, ay babalik siya sa'yo. Una ang interest niya, pangalawang attraction niya. Ganun yan Kasi doon lang nila nakikita ang halaga mo kapag ka nagpo-focus ka na sa sarili mo. Doon lang nila masasabi na mahal ka nila kapag minahal mo na ang sarili mo. Doon lang nila nasasabi na mahalaga ka pala at kailangan ka pala nila kapag kinailangan mo munang talagang pahalagahan ng sarili mo. Ka-inspired. Sa pagkakataong mga ganyan, dapat lagi mong isipin ang sarili mo. Dahil ang sarili mo, ang isa pinakakampi mo. Yan ang lagi mong kasama. Diba?
Kaya kung ang isang lalaki binabaliwala ka, di ka nire-replyan, di ka sinisin o sinisin ka lang, o kaya naman talaga namang pinagpalit ka sa iba, niloloko ka, may iba siya, walang paramdam sa'yo, talaga namang pinagtatabuyan ka na at di ka na pinapansin pa, unti-unti ka mag-focus sa sarili mo. Dahil kapag yan ang ginawa mo, maniwala ka sa akin o sa hindi, ay siguradong muling magbabalik ang value mo sa kanya, dahilan kung bakit sa katagalan ay babalik yan sa'yo, magpaparamdam. At kapag pinakita mong talagang di na siya ganun kahalaga, ay maghahabol din yan sa'yo, ka-inspire. At ang pangatlong values mo na pwede mong gawin para slowly but surely siguradong babalik at maghahabol sa'yo ang isang lalaki. Hayaan mo siyang ma-curious bakit masaya ka. Yun ang pangatlo, ka-inspire, kaya napakahalaga. Kapag ikaw ay ginaganyan ng isang lalaki, nasa ganyan kang sitwasyon, di kayo okay, binabaliwala ka niya, tinitiis ka niya, pinababayaan ka niya, di ka niya pinapansin, di ka niya kinakausap, di nagpaparamdam sa'yo, meron siyang iba, iniwan ka, eh dapat ka-inspire. Mag-focus ka talaga dahan-dahan sa sarili mo at pilitin mong lumaban at pilitin mong ipakitang masaya ka. Huwag mong ipakitang mahina ka. Huwag mong pakita na nalulungkot ka, puro ka negatibo, talaga namang napaka-sad girl mo. Huwag ganon. Magpakita ka na positive, strong ka, at pakita mong masaya ka at wala kang pakialam. Diba? Eh, makikurious yan. Bakit parang wala lang sa kanya? Minsan nagpo-post ka pa ng mga masaya, mga positive. Isipin niya. Kasi sigurado ko, i-stalk ka niyan eh. Isipin niya, bakit kaya ganun? Bakit parang masaya pa rin siya kahit wala na ako? Bakit nakukuha niya pa rin maging masaya kahit di kami okay, kahit wala na ako sa buhay niya? May iba na ba siya? Di niya na ba ako mahal? Di na ba ako mahalaga? Naka-move on na ba siya? May manliligaw na kaya siya? May iba na ba nagpapasaya sa kanya? Di na ba ako laman ng puso niya? Hayaan mo siyang ma-curious, na magtanong sa sarili niya. Talaga naman ang kalaban niya, di niya napapansin ay ang utak at puso niya. Dahilan kung bakit ang pag-ibig at ang spark ay muling papasok sa kanyang damdamin ka-inspire. Dahilan para siya ay muling magparamdam sa iyo. Di niya matitiis yan. Bagay na sikreto upang di ka matiis ng isang lalaki. Pakita mong masaya ka at wala ka ng pakialam sa kanya. Di ka apektado at nakukuha mong maging maligaya. Talaga naman ka-inspired. Ang ego, pride at ang pagiging ma-proud sa sarili ay maglalaho sapagkat wala kang pakialam at hindi ka apektado. Pakita mong masaya ka. Talagang lumaban ka. Pilitin mong maging maligaya kahit ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Kahit ganyan ang sitwasyon nyo. Kahit di kayo nag-uusap. Kahit malungkot ka. Kahit nasasaktan ka. Sikapin mong lumaban at pakita mong masaya ka. At strong ka. At ang isang lalaki, talaga naman slowly but surely ay unti-unting babalik ang mataas na interest sa'yo. Dahil sa ganyang pinapakita mo at sa katagalan babalik sa'yo. At malamang sa malamang ay maghabol pa rin sa'yo. Ka-inspire. At ang pang-apat na values mo na pwede mong gawin para slowly but surely siguradong babalik at maghahabol sa iyong isang lalaki. Sikaping ipakita na wala ka ng pakialam sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspire. Alam niyo mga ka-inspire lang, isa sa pinakamasakit at isa sa pinakamalakas at makapangyarihang bagay na talagang sasapul sa kanyang isip at puso ay ipakita mong wala ka ng pakialam sa kanya. At useless na lahat ng ginagawa niya sa iyo. Dahilan kung bakit bababa ang pride niya. Dahilan kung bakit maglalaho ang ego niya, eh wala kang ng pakialam sa kanya. Kaya lang naman lumalaki ang pride, tumataas ang pride, tumitigas ang ego, at mas lalo siya nagiging proud sa sarili niya dahil nakikita niya na affected ka pa rin. Nakikita niya na nalulungkot ka pa rin nang dahil sa kanya, na umiiyak ka pa rin, na parang mahal mo pa rin siya, nakita niyang mahal mo pa rin siya, nakita niyang umaasa ka pa rin, naghihintay ka pa rin doon, nagiging mayabang. Pero pag pinakita mo sa kanya na ikaw ay masaya na ngayon sa buhay mo, di apektado at wala ka nang pakialam sa kanya, doon ka inspired, maniwala ka sa akin o sa hindi. Ang isang lalaki talaga naman, mag-iisip na mag-iisip. Magka-curious, magiging mysterious ka para sa kanya, at sa katagalan, tatanungin ka niyan. Kakausapin ka niyan, muli magbabalik yan, muli magpaparamdam yan, muli yung kakausap sa'yo. May mga itatanong sa'yo, gustong makibalita sa'yo, gustong mag-update sa'yo, at ano pa man, gagawa ng paraan yan para makausap ka, at sa katagalan, mararamdaman mo naghahabol na siya. Alam nyo mga kaspal, ganyan lang. Doon kasi, mas lalong doon mas lalong hinahabol tayo ng tao eh. Pag tayo, wala tayong pakialam sa kanila. Pero pakitaan mo siya ng validation, pakitaan mo siya ng pinapansin mo siya, pakita mo na naapektado ka, pakita mo na naapektuhan ka, na iniisip mo pa rin siya,
na concern ka pa rin sa nangyayari sa buhay niya, doon yumayabang eh. Lumalaki yung ulo, isipin na, ano pala ha, iniisip mo pa rin pala ako ha. Naapektuhan ka pa rin pala. Mahal mo pa rin pala ako ha. Namimiss mo pala ako ha. Nasasaktan ka pa rin pala ha. Naghihintay ka pa rin pala sa akin. Umaasa ka pa rin pala sa akin. Ay, baliw ka pa rin pala sa akin. Doon. Diba? Imbis na maghabol sa'yo, yayabang pa siya. Pero pakita mo na wala ka ng paki sa kanya. Na kaya mo siyang tiisin. Na kaya mo siyang wag pansinin. Na kaya mo siyang pabayaan, kalimutan, kaya mo na mag-focus sa ginagawa mo na wala siya. Na parang wala siya. Na parang hindi siya nagdaan sa buhay mo. Na masaya ka na. Wala ka ng pakialam. Talaga naman ka-inspired. Sa mga bagay na dapat mong tandaan, gawin upang ang isang lalaki ay unti-unti, slowly but surely, ay babalik at maghahabol sa iyo, ka-inspired. At man naman bagay na pwede mong gawin para slowly but surely siguradong babalik at maghahabol sa iyo ang isang lalaki. Akitin siya sa pamamagitan ng mga magaganda mong picture. O mag-spark ng palima. Paano yung ka-inspired? Mag-my day ka. Or mag-post ka. Public mo. Diba? I-stock ka niyan. Makikita niya yan. Muling makakit sa iyo yan. Ka-inspired. Sigurado ba makakit sa akin yun? Depende. Bakit? Kung maganda yung picture mo, mamaya hindi. Mag-ayos ka. Magpaganda ka. Bago ka kumuha ng litrato mo. O bago ka mag-selfie-selfie. Or magpa-picture dyan. Yung ipopost mo. Dapat nakaayos ka, nakapustura ka. Diba? Kahit paano naka-makeup ka. Minsan ka na lang magmamahidi ng picture mo. Minsan ka na lang magpo-post ng picture mo. Hindi mo pa tinodo, hindi mo pa pinagandaan. Hindi ka pa maganda. I-stock ka niyan eh. Maniwala kayo, yung mga lalaki na hindi nagpaparamdam, inaaway kayo, magkaaway kayo, di kayo okay, di nagpaparamdam, di pa bumabalik, hindi ka kinakausap, talaga namang kala mo wala na siyang pakialam sa'yo, ini-stock ka pa rin yan. Ikaw nga lang, i-stock ka eh. Sa pa kaya? Logical yan. Mag-iisip rin sa'yo. Kaya siguraduhin mo na yung mga ipopost mo, i-my day mo, o ano pa man sa Facebook o Instagram mo, o saan mang social media mo, na pwede ka mag-post ng litrato mo, ay siguradong maganda. Maaakit yan doon. Oo, sigurado yung ka-inspired. Ganyan ang lalaki. Paano sa pag-aaral, ang aming mga mata ay talaga namang napaka-detalyado pagdating sa mga magaganda. Talaga namang ka-inspired. Akitin mo muli siya sa pamamagitan ng pakita mo nag-improve ka. Mas maganda ka na ngayon kaysa noon. Mas nag-improve ka ngayon kaysa noon. Mas blooming ka ngayon. Mas fresh ka ngayon. Mas sexy ka ngayon. At talaga namang mas beautiful ka ngayon. I-post mo yung mga picture mong ganon. O i-my day mo. Diba? O i-story mo. Para ang lalaki, pag nakita yan, inusto ka man niya o hindi, may magsabi sa kanya, o siya mismo ang makakita ng kanyang dalawang mga mata. Muling maakit sa'yo. Unti-unti ka-inspired, mag-iisip yan. At slowly but surely, ay babalik yan sa'yo. At siguradong maghahabol yan sa'yo. Sa mga sikreto ka-inspired. Kung di man kayo nag-uusap, daanin mo sa ganyan. At maakit yan sa'yo, ka-inspired. At ang mga anong bagay pa na pwede mong gawin para slowly but surely, siguradong babalik at maghahabol sa'yo ang isang lalaki. Panindigan mo ang no contact rule ng pang-anim ka-inspired. O ba makasupport yan talaga naman. Kapag yan na panindigan mo, ay sigurado, ay mababaliw siya kakaisip sa'yo. Kasi no contact eh, di ba? Ibig sabihin, mahirapan siyang malaman kung anong ginagawa mo, kung nakamove on ka na ba, kung anong iniisip mo, anong nararamdaman mo, may feelings ka pa ba, umaasa ka pa ba, di niya alam. No contact, walang balita, wala siyang alam, isip ng isip sa'yo. Sabi ko sa inyo, sa psychology, kapag isip sa'yo ng isip ang isang tao, doon muli kang nagiging mahalaga muli. Doon tumataas muli ang value mo. Kapag isip siya ng isip sa'yo, kapag iniisip ka niya, tumatakbo ka palagi sa utak niya at lagi ka niyang naalala, di niya napapansin na muli ka nagiging mahalaga. At sa katagalan niya, hanap-hanapin ka na niya at mamimiss ka na niya. Dahilan kung bakit makapangyari ng no contact rule, sapagkat ito ay tumatago sa puso ng isang tao at mangungulit sa utak niya tungkol sa iyo. Palagi kanyang maaalala, palagi kanyang maiisip. Kapag napanindigan mo ang no contact rule, ang problema sa iba, masyadong marurupok, talaga naman ka-inspired. Konting araw pa lang, ilang araw pa lang, di magparamdam. Kapag di nakatiis, magpaparamdam na muli, magre-reply na. Or magpapansin na sa lalaki. Dapat consistent no contact rule, panindigan mo hanggang siya ay bumalik
hanggang siya ay maghabol. Kapag dumating na sa puntong yun, pwede mo na siyang kausapin. Naghahabol na sa'yo eh. Nagsisisi na eh. Nag-e-effort na eh. Talagang pinagpipilitan na yung sariling bumalik sa'yo eh. Pero pag wala pang ganon, sa puntong ganon, ay mag-no contact ka muna. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Habang naghihintay ka, habang di pa siya ganon, di pa naghahabol, mag-self-improve ka pa. At mag-post sa mga magaganda mong picture. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay slowly but surely ay babalik yan sa'yo at siguradong maghahabol sa'yo. Diba? Pakita mong wala kang pakialam sa kanya. No contact rule ka at panindigan mo yan. Huwag kang magparamdam hanggat siya ay hindi naghahabol sa'yo at hanggat siya ay hindi nagsisisi at tunay na nagbabalik sa'yo. Kasi yung iba, nambobola lang eh. Yung iba lang, uto lang. Yung iba, sinusubukan ka lang, tinetesting ka lang. Kung bibigay ka, kailangan mag-effort sa'yo. Yun ang tunay na pagbabalik, nag-e-effort sa'yo. Naghahabol sa'yo. Yun ang tunay na pag-ibig, naghahabol sa'yo. Ka-inspired. Sa pamamagitan ng gano'n ay muli mo siyang kausapin. Pag nakita mo naghahabol na sa'yo, panindigan mo ang no contact rule sapagkat isa yun sa mga sikreto upang slowly but surely ay babalik sa'yo at sa katagalan din niya matitis na maghabol sa'yo upang magkaayos kayo. Ka-inspired. Mga ka-inspired, yun lang po na maraming salamat po mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog dito. Sige po kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nakasubscribe ay pasubscribe na po mga ka-inspired at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong magpa-coaching, magpa-advise, makausap ako tungkol sa inyong problema sa inyong pag-ibig at relasyon ay pakimessage lang po ako sa aking Facebook, pakichat ako, yun po yung Facebook at profile picture, pakihanap lang po. Ako mismo ang magre-reply sa inyo at kakausap sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!